Sa maliit na baryo ng Karangjati, ang payapang buhay ni Siti Hawa ay naging isang bangungot nang ang asawa ng kanyang matalik na kaibigang si Rina ay natagpuang patay sa misteryosong paraan. Mula sa pagdadalamhati, umusbong ang hinala. Mula sa pagkakaibigan, sumibol ang pagtataksil. Habang lumalalim ang investigasyon ni Suharjo, isang pulis ng baryo, lalong nagiging madilim ang lihim na nabubunyag. Ngunit sino nga ba ang tunay na biktima at sino ang tunay na salarin? Ang pangalan ko ay Suharjo. Tinatawag ako ng mga tao sa baryo na Sir Harjo. Ako ay isang pulis na 12 taon nang nakatalaga sa presinto ng Karangjati, isang maliit na baryo sa gilid ng gitnang Luzon na napapaligiran ng palayan, mabatong burol at kawayanan. Mukhang payapa ang baryong ito mula sa labas. Pero alam na alam ko, sa likod ng katahimikan, laging may itinatago ang panahon. Nang hapong iyon, kulay maputlang kahel ang langit sa Karangjati. Dala ng hangin ang amoy ng basang lupa mula sa bagong bungkal na palayan. Kakatapos ko lang isara ang daily report nang marinig ko ang mabilis na hakbang mula sa bakuran ng opisina. Si Anton, ang bagong pulis na 2 buwan pa lang nagte-training, ay lumitaw na may takot sa mukha. "Sir, may report. May natagpo ang bangkay ang mga residente sa gilid ng ilog sa likod ng bukid ni Mang Mardi." Tumingin ako sa orasan sa dingding. Nakaturo ang mahabang kamay sa numerong 5, nagsisimula ng magtakip silim. Dahan-dahan akong tumayo, kinuha ang police cap at maliit na notebook na lagi kong dala sa bulsa. "Sino ang biktima?" mabilis kong tanong. Umiling si Anton. "Hindi pa malinaw, sir. Pero sabi nila asawa daw ni Aling Rina." Natigilan ako sandali. Ang pangalang iyon ay nagpahinto agad sa isip ko ng ilang segundo. Rina, kilala ko siya. Isang batang babae na nakatira sa dulo ng kalsada sa timog. Asawa ni Bowo, isang trabahador sa gawaan ng hollow blocks na kilalang masipag at tahimik. Madalas silang makitang magkasama, mukhang maayos sa paningin ng mga tao. Pero alam ko rin mula sa mga bulungan sa karinderya, hindi ganon kaganda ang relasyon nila gaya ng nakikita. Sumakay agad ako sa police motorcycle, kasunod si Anton na mukhang kinakabahan pa rin. Makipot at liko-liko ang daan papunta sa bukid ni Mang Mardi. Naiilawan lang ito ng nanginginig na ilaw ng motor. Sa kaliwat kanan, nagkikiskisan ang mga puno ng saging at kawayan tila nagtatago ng sikreto. Pagdating sa lokasyon, nagkumpulan na ang ilang residente. Nagsindi sila ng lampara at flashlight ng cellphone, iniilawan ang katawan na nakahandusa sa gilid ng ilog. Dahan-dahan akong lumapit at tama nga, si Bo yun. Nakatihaya ang katawan niya. Kalahati ng mukha ay natatakpan ng putik ng ilog. Walang malaking sugat, pero maputla ang balat at sa gilid ng labi ay may manipis na bula na parang suka. Sa tabi niya, may basag na plastik na baso. Lumuhod ako, chinek ang pulso sa kamay at leeg. Wala ng pulso. Sino ang unang nakakita? Tanong ko habang mabilis na nagsusulat sa maliit na notebook. "Si Siti Hawa, sir," sagot ng isang residente. Siya ang unang sumigaw. Lumingon ako. Sa gitnang humpukan, nakita ko ang isang batang babae na nakatayo at yakap ang sarili. Maputla ang mukha, medyo magulo ang buhok at mapula ang mata na parang galing sa matagal na pag-iyak. Siti Hawa, kilala ko rin siya. Matalik siyang kaibigan ni Rina, nakatira hindi kalayuan sa bahay nila. Narinig ko na ang malungkot niyang kwento tungkol sa pagkawala ng nakababatang kapatid na lalaki dahil sa aksidente ilang buwan na ang nakararaan. Mula noon, bihira na siyang makipag-usap kahit kanino. Nilapitan ko siya ng dahan-dahan. "Siti, ikaw ang unang nakakita." Tumango siya ng mahina. Mahina ang boses, halos hindi marinig. "Opo, sir. Dumaan ako dito para umigib. Akala ko nung una lasing lang na natutulog sa gilid ng ilog. Pero nung makita ko ang mukha niya, naputol ang boses niya. Nagsimula na namang magtubig ang mga mata niya. Tinapik ko ang balikat niya ng marahan. Sige na, huminahon ka muna." Pagkatapos ng investigasyon sa lugar, dinala namin ang bangkay sa Rural Health Unit ng Karangjati para sa paunang pagsusuri. Nang gabing iyon, naging malungkot ang kapaligiran sa baryo. Maagang nagsara ang lahat ng tindahan. Sa malayo, may asong umaalulong ng mahaba. Tila alam na may hindi tama sa mga tao.
Bandang 9:00 ng gabi, pinuntahan ko ang bahay ni Rina. Ang bahay na gawa sa kahoy ay nailawan ng maliit na lampara. Sa harap ng pinto, tahimik na nakaupo ang ilang kapitbahay. May ilan ding bumubulong ng mahina. Nakaupo si Rina sa silyang kawayan. Maputla ang mukha, blanko ang matang nakatingin sa lupa. Nang pumasok ako, dahan-dahan siyang tumingala. Aling Rina, bati ko ng malumanay. Ako si Harjo galing sa presinto. Gusto lang naming kumpirmahin ang ilang bagay. Matagal niya akong tinitigan bago biglang humagulgol ng malakas. Bakit? Bakit siya pa, sir? Nangako pa lang siya na aayusin ang bubong ng bahay. Wala naman siyang sinaktang tao. Nanahimik ako. Alam ko ang iyak ng tapat na pagdadalamhati, pero alam ko rin ang iyak na puno ng pagsisisi. May ibang panginginig sa boses niya. Ang iyak niya ay tunog desperada, pero takot din. Tumingin ako sa paligid ng sala. Sa mesa, may 2 pang tasa ng kape. Ang isa ay ubos na, ang isa ay kalahati pa. Lumapit ako at inamoy, mapait na may kaunting kakaibang amoy na mapakla parang halong gamot. Sino ang gumawa ng huling kape na to, Nay? Tanong ko ng kalmado. Mabilis na tumingin sa akin si Rina tapos yumuko. Ako. Ako ang gumawa. Kaninang umaga bago siya pumunta sa bukid. Mabilis akong nagtala base sa karanasan. Ang maliliit na bagay na tulad nun ay madalas na simula ng mahabang katotohanan. Tinitigan ko siya ulit. Nay, kung mamarapatin, may nakaaway po ba ang asawa niyo nitong mga nakaraan? Mabilis na umiling si Rina. Wala po, sir. Tahimik lang po siya. Gusto siya ng lahat. Ang sagot na masyadong mabilis ay madalas na hindi katotohanan, kundi depensa. Umalis ako sa bahay na iyon nang may kakaibang pakiramdam. Ang hangin sa gabi sa Karanjati ay umiihip ng marahan dala ang huni ng kuliglig na parang bumubulong na hindi pa tapos. Kinabukasan, lumabas ang paunang ulat mula sa health center. Walang internal injury, pero may natagpo ang kemikal na uri ng live poison sa tirang pagkain sa tiyan ng biktima. Laso na hindi agad nakakamatay, pero sapat para mawalan ng malay ang tao bago tuluyang mahirapang huminga. Binasa ko ang ulat ng paulit-ulit. Huminto ang mata ko sa isang maliit na note mula sa lab personnel. Posibleng hinalo ang lason sa inuming may caffeine. Malakas ang hinalang kape. Kumirot ang ulo ko. Bumalik sa isip ko ang imahe ng 2 tasa sa mesa sa bahay ni Rina. Pero ayokong maghinala agad. Alam kong sa bawat kamatayan, may mga kwentong nagpapatong-patong at ang katotohanan ay minsan itinatago ng taong mukhang pinakanagdadalamhati. Nang tanghali, ipinatawag ko si Siti Hawa sa opisina. Dumating siya na pagod ang mukha at magaang mata. Siti, dahan-dahan kong sabi. Close kayo ng pamilya ni Rina at Boo, di ba? Opo, sir. Madalas kaming magkasama. Parang magkapatid na kami ni Rina. Kung magiging tapat ka, nakita mo na ba silang mag-away? Natahimik ng matagal si Siti. Nanginig ang labi bago sumagot ng mahina, ilang beses na po, sir. Pero hindi malala. Karaniwan dahil lang sa pera o dahil umuuwi ng gabi si Kuya Boo. Mabilis akong nagsulat. Alam mo ba kung bakit siya madalas umuwi ng gabi? Kinagat ni Siti ang labi niya. Sabi niya nag-overtime, sir. Pero narinig ko sa kapitbahay, madalas daw tumambay si Kuya Bao kasama si Sarman. Kapitbahay siya sa tapat ng bahay ni Rina. Agad na nakuha ng pangalang iyon ang atensyon ko. Sarman, isang laborer na kilalang madaldal pero gusto ng mga tao dahil pala kaibigan. Pero alam ko ang kabilang sisi ng lalaking iyon. Nasangkot na siya sa kaso ng maliit na nakawan. Kahit hindi nakulong dahil kulang sa ebidensya. Tinitigan ko si Siti. Alam mo ba ang relasyon ni Rina at Sarman? Yumuko si Siti at umiling ng marahan. Pero may kung ano sa mga mata niya. Kapag nagsisinungaling ang tao, hindi sila makatingin ng matagal. Isinara ko ang notebook. Sige, Siti. Kapag may naalala ka, sabihan mo ako. Tumango siya ng mabilis at umalis. Pero bago lumabas, lumingon siya at nagsabi ng mahina, Sir, natatakot ako. Pakiramdam ko may nagmamasid sa bahay ko gabi-gabi. Tinitigan ko siya ng matalim. Sino ang tinutukoy mo? Hindi siya sumagot, tumingin lang sa sahig at lumabas ng nagmamadali.
Nang gabing iyon, nakaupo ako sa opisina ng mag-isa. Mabagal ang takbo ng orasan habang nagsisimulang umambon sa labas. Tinitigan ko ang mga dokumento sa mesa, litrato ng biktima, autopsy report, at notes ng interview. Bawat salita ay parang piraso ng puzzle na hindi patugma. Pero isang bagay ang malinaw, hindi aksidente ang pagkamatay ni Boo at may isang tao sa Karangyati na mas maraming alam kaysa sa sinasabi niya. Dahan-dahan kong isinara ang folder at tumingin sa bintana. Sa malayo, nakita ko ang anino ng isang taong nakatayo sa gilid ng kalsada sa ilalim ng poste ng ilaw na kumukurap-kurap. Nanatili ang anino ng matagal bago naglakad palayo papunta sa bahay ni Rina. Sa oras na iyon, alam kong hindi na magiging tahimik ang mga gabi sa Karangyati. Isang araw matapos ilibing si Boo, malungkot pa rin ang baryo Karangyati. Makulimlim ang langit, tila pinipigilan ang ulan na ayaw bumuhos. Nakayuko ang mga dahon ng saging at maputik ang kalsada dahil sa ulan kagabi. Sa gitna ng manipis na hamog sa umaga, nararamdaman ko ang kakaibang lamig. Hindi lamig ng hangin, kundi ng damdamin ng mga residenteng gulat pa rin. Ako si Harjo, nakaupo sa harap ng mesa sa presinto. Nakatambak sa harap ko ang mga dokumento ng kaso ni Boo. Kumpleto na ang autopsy report. Dumating na rin ang resulta ng laboratorio. Pero habang dumarami ang datos na binabasa ko, lalong lumalaki ang tanong sa isip ko. Walang pisikal na sugat, walang bakas ng karahasan, tanging tira ng light poison na pumasok sa inumin. Ang lason na hindi nabibili ng basta-basta ay karaniwang ginagamit sa pabrika ng pestisidyo. Ang problema, walang pabrika ng pestisidyo sa Karangyati. Tinitigan ko ang listahan ng mga residenteng nagtatrabaho sa labas ng baryo. Huminto ang mata ko sa isang pangalan, Sarman. Part-time worker siya sa bodega ng kemikal sa kabilang bayan. Biglang bumigat ang dibdib ko. Gayunpaman, hindi ako pwedeng magbintang ng walang ebidensya. Sa trabaho ko, ang isang maling hakbang ay pwedeng sumira sa buhay ng tao. Nagdesisyon akong inspeksyonin ulit ang bahay ng biktima. Naka-police line pa rin ang simpleng bahay na kahoy sa dulo ng kalsada sa timog. Pagbukas ko ng pinto, sumalubong agad ang amoy kulob at alikabok. Sa mesa sa sala, nandoon pa rin ang 2 tasa ng kape. Tira mula sa nakaraang investigasyon. Pinagmasdan ko ang mga dingding. May ilang lumang litrato na nakasabit doon. Si Rina at Boo sa araw ng kasal nila. Si Rina kasama ang kaibigang si Siti Hawa. At isang litrato na nagpatigil sa akin. Nakangiti si Rina habang nakatayo sa harap ng bahay na may tao sa background. Nakilala ko ang mukha, si Sarman. Noong panahong iyon, baka walang nakapansin sa maliit na detalyeng ito. Pero para sa akin, ang ngiti sa mukha ni Rina sa litratong iyon ay masyadong buhay kumpara sa ngiti sa litrato ng kasal niya. Huminga ako ng malalim. Mukhang hindi kasing simple nang nakikita ang kwento niyo, bulong ko. Nagsulat ako ng maliit na note. Imbestigahan ng mas malalim ang relasyon ni Rina at Sarman. Nang magtatanghali, nagdesisyon akong bisitahin si Siti Hawa. Nasa gilid ng palayan ang bahay niya, hindi kalayuan sa main road. Mula sa malayo, nakita ko siyang nagsasampay sa bakuran. Mukha siyang payat, tila taong ilang gabi nang walang tulog. Nang makita niya akong papalapit, tumigil siya at mumiti ng alanganin. Sir Harjo, bakit po? Mahina niyang tanong. Tumayo ako sa harap ng bakod na kawayan. Gusto ko lang magtanong ng kaunti, Siti. Pwede ba? Tumango siya at pinaupo ako sa bangkong kahoy sa teras. Nagsimulang umambon sa paligid namin. Siti, mahina kong sabi. Sabi mo noon madalas mong makitang nag-aaway sina Boo at Rina tungkol sa pera. Alam mo ba kung saan ginagamit ang pera? Tumingin si Siti sa malayo sa palayan na natatakpan ng hamog. Hindi ko po alam, sir. Pero nakita ko minsan na nagalit ng husto si Kuya Boo kasi madalas makipagkita si Ate Rina sa ibang tao sa labas kapag nasa trabaho siya. Pinatalim ko ang tingin ko. Sinong tao? Yumuko si Siti. Hindi ko po sigurado, sir. Pero parang si Sarman. Mabigat ang paglabas ng pangalan, tila takot siya sa salitang iyon. Dumukwang ako. Sigurado ka? Tumango si Siti ng dahan-dahan. 2 beses ko po silang nakita, sir. Sa tindahan ni Aling Sumarni. Nakaupo si Ate Rina sa sulok, si Sarman sa harap niya.
Mukhang nagbubulungan sila. Nung dumaan ako, tumahimik sila agad at nagkunwaring hindi magkakilala. Mabilis kong itinala ang lahat. Lumalakas na ang ulan sa bubong na yero, kaya parang hindi na magkaintindihan ang tunog. Kung ganun, City, patuloy ko. Huwag ka munang lalabas sa gabi. Hinala ko may nagmamanman sa'yo. Tumingin siya sa akin nang nanlalaki ang mata. So hindi po ako nagkakamali, sir. Talagang nararamdaman kong may sumisilip sa bahay ko gabi-gabi. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Ang hangin sa baryo ay parang may tinatago. Sa likod ng hamog, naramdaman kong may mga matang nakatingin sa amin. Pero nang hanapin ko ang pinanggalingan, tanging puno ng niyog lang ang gumagalaw. Nang hapon, bumalik ako sa opisina. Naghihintay na si Anton sa harap. Tegang ang mukha. Sir, may nag-report na residente. Kaninang tanghali bumili si Sarman ng lason sa daga sa tindahan ni Aling Ratmi. Pero hindi ordinaryong lason ang binili niya. Sabi niya special order daw galing sa labas. Agad na bumilis ang tibok ng puso ko. Ilista mo ang pangalan ng lason, sabi ko. Iniabot ni Anton ang maliit na papel. At nang mabasa ko ang pangalan, tumayo ang balahibo ko. Parehong lason iyon sa resulta ng laboratorio mula sa tiyan ng biktima. Tumayo ako sa upuan. Hanapin natin si Sarman ngayon din. Pumunta kaming dalawa sa bahay ni Sarman. Nasa gilid ng baryo ang bahay, malapit sa kawayanan. Pagdating namin, hindi nakakandado ang pinto. Pumasok kami ng dahan-dahan, tinawag ang pangalan niya ng ilang beses, pero walang sumagot. Magulo ang bahay, parang kakalayas lang ng nagmamadali. Sa mesa sa kusina, may maliit na bote ng lason at kapirasong papel na may nakasulat. Hindi niya ako iiwan kahit mamatay kaming magkasama. Paulit-ulit kong binasa ang pangungusap. Ang salitang gisya doon ay pwedeng mangahulugan ng maraming bagay. Pero alam kong hindi iyon sulat ng taong nasa katinuan. At ang pinaka nakakakilabot, hindi sulat kamay ni Sarman iyon, sulat kamay ng babae. Pino ang guhit, hawig sa sulat ni Rina. Tumingin sa akin si Anton nang may takot. Sir, anong ibig sabihin? Hindi ako sumagot agad. Alam ko ang ibig sabihin ng sulat. Iligal na relasyon, selos, at posibleng planadong pagpatay ng may kalamigan. Nang gabing iyon, pumunta ulit ako sa bahay ni Rina. Marami pang dumadalaw para makiramay. Naghintay ako hanggang tumahimik ang bahay bago pumasok sa harap na pinto. Nakaupo si Rina sa sala, hawak ang litrato ni Bowo. Mukhang pagod ang mukha niya pero malinaw ang mata, parang tapos ng umiyak. Aling Rina, mahina kong sabi. Gusto ko lang itanong ang isang bagay. Kilala niyo po ba ng husto si Sarman? Matagal niya akong tinitigan. Kilala ko po, sir. Kapitbahay sa tapat. Minsan tumutulong mag-igib kapag ako lang mag-isa. Yun lang ba, mabilis kong tanong. Natahimik siya. Nanginig ang mata. Tapos tumayo siya at umiwas ng tingin. Pagod na ako, sir. Ayoko ng pag-usapan to. Tinitigan ko ang likod niya ng matagal bago umalis ng bahay nang walang sinasabi. Pero sa loob-loob ko, alam kong ang bawat katahimikan na masyadong mabilis ay senyales na may tinatago. Bandang hating gabi, hindi pa ako makatulog. Nakaupo ako sa beranda ng presinto nakatingin sa malakas na ulan. Ang tunog ng tubig sa kanal ay humahalo sa ihip ng hangin. Biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Sir Harjo. Ako po ito, si Siti Hawa. Nanginginig ang boses niya. May tao po sa harap ng bahay ko, sir. Kanina pa siya nakatayo. Natatakot po ako. Agad akong tumayo, kinuha ang jacket at flashlight. Huwag kang lalabas, Siti. Papunta na ako dyan. 5 minuto lang ang biyahe papunta sa bahay ni Siti gamit ang motor, pero parang kalahating oras. Madulas ang daan at makapal ang hamog. Pagdating ko, bukas pa ang ilaw ng bahay niya pero walang tao sa bakuran. Sumigaw ako, Siti, si Harjo to. Walang sumagot. Binuksan ko ang flashlight, itinutok sa likod bahay. May bakas ng paa sa basang lupa papunta sa kawayanan. Sinundan ko ng dahan-dahan. Bumibilis ang tibok ng puso ko. At sa pagitan ng mga basang kawayan, may nakita ako.
Piraso ng asul na tela na punit galing sa damit ni Siti na sumabit sa damo. Hindi kalayuan, malabong makita ang bakas ng malaking sapatos papunta sa ilog. Tinitigan ko ang dilim ng matagal. Isang bagay ang malinaw sa isip ko ng gabing iyon. Ang pagkamatay ni Bowo ay simula pa lang. Ang tunay na sugat ay kabubukas pa lang. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon. Matapos makita ang bakas ng asul na tela ni Siti Hawa sa kawayanan, sinundan ko ang daan papunta sa ilog Karangjati. Bumaba ang makapal na hamog, nanunuot sa buto ang lamig, at biglang tumigil ang huni ng mga kuliglig tila nakikisama sa kaba ng mga hakbang ko. Itinutok ko ang flashlight sa maputik na lupa. Malinaw pa rin ang bakas ng malaking sapatos mula sa bakuran ni Siti papunta sa ilog. Pero wala ni anino niya. Isang tsinelas lang ang naiwan sa gilid ng putik na basa pa ng ulan. Nanikip ang dibdib ko. Tinawag ko ang pangalan niya ng ilang beses, pero tanging echo ng boses ko ang bumalik. Siti! Si Harjo to, sumagot ka kung naririnig mo ako. Tahimik. Tanging tunog ng ilog na umaagos ng dahan-dahan sa ilalim ng hamog. Nagdesisyon na akong tumawag ng backup. Dumating si Anton makalipas ang kalahating oras, kasama ang ilang residente at spotlight. Sinuyod namin ang gilid ng ilog hanggang hating gabi, pero wala kaming nakita. Walang Siti, walang bagong bakas, tanging punit na tela at sinelas. Sir, baka nahulog siya sa ilog, nanginginig na tanong ni Anton. Tinitigan ko ang agos ng ilog. Kung nahulog, dapat may marka ng pagkadula sa lupa. Pero malinis eh. So dinukot. Tumango ako ng dahan-dahan. Malaki ang posibilidad. Kinabukasan ng umaga, sumikat ang araw ng malamlam sa likod ng ulap. Bumalik ako sa bahay ni Rina. Nakaupo ang babae sa beranda, mukhang hindi natulog magdamag. Nakatitig siya sa walang laman na kalsada tila naghihintay ng taong hindi dumarating. Nang lumapit ako, mabilis siyang tumayo. Sir Harjo, nabalitaan kong nawawala si Sitia. Tumango ako ng maikli. May alam ka ba? Mabilis na umiling si Rina. Wala po, sir. Pero kagabi may narinig akong tumatakbo sa tapat ng bahay. Akala ko lasing lang. Anong oras? Matigas kong tanong. Bandang 11:00 ng gabi. At mag-isa ka lang sa bahay nun? Tumahimik siya sandali bago sumagot ng mahina, opo, sir. Pinagmasdan ko ang mukha niya. May takot sa mga mata niya, pero hindi takot dahil nawawala si Siti, kundi parang takot sa iba. Itinala ko lahat ng sagot niya tapos nahagip ng mata ko ang isang bagay sa likod niya. Pintong kahoy na nakabukas ng kaunti papunta sa likod bahay. Pwede ko bang tingnan ang loob? Tanong ko. Nag-alangan si Rina pero tumango rin sa huli. Sige po, sir, pero huwag po kayong magtatagal ha. Hindi ako komportable sa bahay na to lately. Pumasok ako. Madilim at maalinsangan ang kwarto sa likod. Amoy lumang kahoy na humalo sa amoy gamot. Binuksan ko ang flashlight at inilawan ang paligid. May maliit na mesa, ilang basyong bote, at tumpok ng damit sa sulok. Pero may nagpatigil sa akin. Isang lumang aparador sa sulok. Bukas ng kaunti ang pinto nito parang kakatapos lang gamitin. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa loob, hindi lang damit ang nandoon, may mga lumang litrato, ilang sulat na nakatali, at isang maliit na itim na kahon. Binuksan ko ito. Napahawak ako sa dibdib sa laman nito. Dalawang magkaparehong gintong kwintas, isang sirang hikaw, at isang sulat na may maayos na sulat kamay. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Kapag nalaman niya, tapos na ang lahat. Pero hindi ko na kayang magpanggap sa harap ni Siti. Mahal ko siya, pero takot din akong mawala ka. 2 beses kong binasa ang sulat. Ang letrang easy sa dulo ay sapat na para hindi na ako manghula. Sulat kamay ito ni Rina. Ibinulsa ko ang sulat at tinitigan si Rina na nakatayo sa pinto. Maputla ang mukha. Aling Rina, mahina kong sabi. Sulat niyo ito. Matagal niya akong tinitigan bago bumulong. Opo, sir. Pero lumang sulat na iyan. Hindi importante. Para kanino ang sulat na to? Tumigil ako sa pagsusulat. Kay Siti Hawa. Opo. Kinagat ni Rina ang labi para pigilan ang iyak. Dati sobrang close kami, sir.
Higit pa sa magkaibigan. Pero nung nag-asawa ako, nagbago ang lahat. Lumayo ako at sinubukan kong kalimutan. Pero alam ni Siti ang sikreto ko. Alam niya ang tungkol kay Sarman. Tinitigan ko siya ng matalim. Anong relasyon mo kay Sarman, Rina? Hinaplos ni Rina ang mukha niya. Madalas siyang pumunta kapag nasa trabaho ang asawa ko. Noong una, tumutulong lang mag-igib, mag-ayos ng bubong. Pero habang tumatagal, nagsimula na siyang magsalita ng hindi maganda. Sabi niya mahal niya ako. Sabi niya deserve ko ang mas mabuting lalaki. Tumulo ang luha niya. Tanga ako, sir. Naniwala ako sa mga sinabi niya. Huminga ako ng malalim. Alam ba ng asawa mo ang relasyong iyon? Umiling siya ng marahan. Hindi pa, pero alam ni Siti. Nakita niya kami sa likod bahay nung umuulan. Mula nun lumayo na siya, pero alam kong tinatago niya ang lahat. Tumayo ako. Aling Rina, please maging tapat ka. Alam mo ba kung nasaan si Siti ngayon? Mabilis siyang tumingala, nanlaki ang mata. Hindi po, sir. Sumpaman hindi ko alam. Hindi ko siya sasaktan. Takot nga ako na baka saktan niya ako. Nagbago siya mula nung namatay ang kapatid niya. Minsan nagsasalita siya mag-isa, minsan umiiyak bigla. Nanginginig ang boses niya, kalahating takot, kalahating sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Matagal ko siyang tinitigan. Mahina kong sinabi, kung magiging tapat ka, Rina, mas magiging madali ang lahat. Pero kapag may tinago ka, lalabas at lalabas din ang lahat. Hindi sumagot si Rina, yumuko lang at niyakap ang sarili habang nagsisimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Nang hapon, tinawagan ko si Anton para halughugin ang bahay ni Sarman na may official warrant. Walang tao sa bahay pero mas detalyado ang check namin ngayon. Sa kwarto niya, nakakita kami ng maliit na notebook sa ilalim ng unan. Magulo ang sulat ni Sarman, maraming hindi maintindihan parang sulat ng lito. Pero sa huling pahina, may nakasulat na nagpalamig ng dugo ko. Nangako na si Rina na pagkatapos ng Biyernes, matatapos na ang lahat. Wala nang haharang sa atin. Kahit si Siti. Tinitigan ako ni Anton na namumutla. Sir, ibig sabihin sina Rina at Sarman. Tumango ako ng dahan-dahan. Magkasabwat sila. Pero hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng pagkatapos ng Biyernes. Baka hindi pa tapos ang plano nila. Tumingin ako sa labas ng bintana. Tumigil na ang ulan. Pero nakabitin pa rin ang maitim na ulap. Sa malayo, narinig ko ang mahinang tunog ng orasyon. Sa oras na iyon, na-realize ko na hindi lang kaso ng pagpatay ang kinakaharap ko, kundi pati pagtataksil at paghihiganti na matagal nang nakatago sa likod ng mga mukhang payapa. Nang gabi, nagdesisyon akong magbantay sa paligid ng bahay ni Rina. Gusto kong siguraduhin na hindi siya tatakas. Umiihip ng malakas ang hangin sa gabi sa Karangjati, dala ang amoy ng basang lupa at tuyong dahon. Bandang 10:00, nakita ko ang anino ng taong papalapit sa bahay ng palihim mula sa eskinita sa likod. Nagtago ako sa likod ng bakod na kawayan, nagpigil ng hininga. Huminto ang mga hakbang sa harap ng pinto sa likod. Itinaas ng anino ang kamay at kumatok ng 3 beses ng mahina. Bumukas ang pinto. Lumabas si Rina na nakaitim na balabal. At sa liwanag ng lampara, nakita ko ng malinaw kung sino ang nakatayo sa pinto, si Sarman. Pinigilan ko ang sarili na hulihin siya agad. Mahina silang nag-usap pero naririnig ko ang putol-putol na usapan sa gitna ng hangin. Hindi ko na kaya, Rin. Kalma lang, ngayong gabi lang. Bukas tapos na ang lahat. Kung malaman niya, hindi niya malalaman. Ako ang bahala. Kinuyom ko ang kamao. So totoo nga, may binabalak sila, ewan ko kung ano, pero malinaw na ang gabing iyon ay hindi katapusan, kundi simula ng mas malaking krimen. Nang isara ni Rina ang pinto at nawala si Sarman sa dilim, dahan-dahan akong tumayo at tumingin sa langit ng Karangjati na walang bituin. Sa loob-loob ko, alam kong sandali na lang ay muling magkakagulo ang baryo at ako, si Soharjo, ay dapat maghanda na harapin ang katotohanan na baka mas masakit pa kaysa sa kasinungalingan. Hindi ako natulog magdamag. Ang imahe ng sikretong pagkikita ni Rina at Sarman ay patuloy na sumasayaw sa isip ko. Tuwing sinusubukan kong ipikit ang aking mga mata,
ang tunog ng katok sa pinto ng bahay ni Rina ay bumabalik sa pandinig ko. Tatlong mahinang katok pero tumatarak sa puso. Dumating ang umaga na maulap ang langit, maputik pa ang kalsada ng Karangjati mula sa ulan kagabi. Nakaupo ako sa harap ng maliit na presinto habang nakatitig sa mga dokumento sa kamay ko. Ang liham na hindi direktang pag-amin ni Rina, ang baliw na sulat ni Sarman, at ang piraso ng asul na tela ni Siti Hawa. Parang magkakaugnay ang lahat. Pero may isang bagay na nakabitin pa rin. Nasaan si Siti ngayon? Dumating si Anton na may dalang 2 tasa ng kape. Mukhang pagod ang mukha, mapula ang mata. Sir, nagsisimula ng mabahala ang mga tao. Maraming nagsasabing tinago daw si Siti ng lamang lupa. May nagsasabi ring tumakas siya sa labas ng baryo. Ininom ko ang kape ng dahan-dahan. Laging kailangan ng tao ng kwento para kumalma ang takot nila, Anton. Pero hindi tayo pwedeng maniwala sa sabi-sabi sa palengke. Kailangan natin ng ebidensya. Tumango si Anton pero mahina ang boses niya. Kung talagang may pinaplano sila ngayong gabi, dapat handa tayo. Hindi maganda ang pakiramdam ko, sir. Tumingin ako sa kanya. Ako rin, Anton. Pero hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Huhulihin natin sila ngayong gabi. Pero bago yun, gusto ko munang pumunta sa bahay ni Siti. May hindi pa ayos doon. Nakatayo ang bahay ni Siti Hawa ng mag-isa sa dulo ng baryo. Halos sira na ang bakod na kawayan. Ang mga tuyong dahon ay nakakalat sa bakuran. Paghakbang ko pa lang, sumalubong na ang amoy kulob. Ang hangin sa loob ng bahay ay parang nagyelo, tahimik, malamig at puno ng sikreto. Binuksan ko ang flashlight, naglakad papunta sa kwarto ni Siti. Nakasabit pa sa dingding ang litrato nila ng namatay niyang kapatid. Maliwalas ang mukha niya sa litrato, ibang-iba sa itsura niya nung huli ko siyang makita. Malungkot, balisa, at puno ng sugat na hindi pa gumagaling. Sa ilalim ng kama, nakakita ako ng lata ng biskwit na mahigpit ang sara. Nang buksan ko, may laman itong lumang papel at kwintas na pilak na may maliit na palawit na puso. Binasa ko ang nakasulat sa papel ng may kaba. Kapag nawala ako, hanapin niyo sa likod bahay ni Rina. May tinatago sila. Natatakot ako, pero hindi ako pwedeng manahimik. Kailangan kong maging patas para sa sarili ko at para sa namatay kong kapatid. Nanginig ang kamay ko. Ang sulat ay parang sigaw mula sa nakaraan. Tanda na alam ni Siti na may panganib na nag-aabang sa kanya. Sinulat niya ang mensaheng ito para sa isang tao. Ewan ko kung kanino, baka para sa akin. Binuksan ko agad ang radyo. Anton, ihanda mo ang team. Pupunta tayo sa bahay ni Rina ngayon din. Biglang dumilim ang langit nang dumating kami sa bahay ni Rina. Umiihip na ang malakas na hangin, dala ang amoy ng ulan. Nakatayo ako sa harap ng bakuran ng may pag-iingat. Tumango si Anton sa direksyon ng pinto sa likod. Sir, nakita ko kanina ang anino ng tao sa loob. Huminga ako ng malalim. Pasok tayo ng dahan-dahan. Huwag niyo silang hayaang makatakas. Naghiwalay kami. 2 pulis ang pumasok sa kusina. Kami ni Anton sa harap. Tahimik ang bahay. Tanging tunog ng hangin sa yero ang naririnig. Madilim ang ilaw sa sala at mula sa likod ay may naririnig na mahinang tunog na parang kinakaladkad na paa. Sumenyas ako kay Anton. Gumalaw kami. Pagdating sa kusina, nakita kong nakabukas ng kalahati ang pintong kahoy papunta sa likod bahay. Mula sa labas, nakikita ang ilaw ng flashlight na gumagalaw-galaw, parang may naghukay. Lumuhod ako para sumilip sa siwang, at doon nakita ko ang 2 figura, sina Rina at Sarman. Hawak ni Sarman ang asarol, naghuhukay sa basang lupa sa ilalim ng puno ng jambu. Samantalang si Rina ay nakatayo sa tabi niya, hawak ang malaking tela. Tegang ang mukha, nanginginig ang labi. Dinig na dinig ko ang boses ni Rina sa gitna ng tunog ng ulan na nagsisimula ng bumuhos. Sarman, bilisan mo bago may makakita. Pero Rina, kapag nalaman ng pulis, lagot tayo. Hukayin mo na lang, itatapon natin sa ilog mamaya. Nagbigay ako ng senyas kay Anton. Naghanda kami. Nang yumuko si Rina para itali ang tela, lumabas ako sa pinagtataguan at tinutukan sila ng flashlight sa mukha. Huwag kayong kikilos. Tumili si Rina.
Sinubukan ni Sarman na tumakbo papunta sa bakod na kawayan, pero hinarang siya ni Anton. Napabagsak namin siya matapos ang maikling pakikipagbuno. Napaupo si Rina sa lupa, umiiyak at sumisigaw ng histerikal. Sir Harjo, hindi ko siya pinatay. Gusto ko lang. Gusto ko lang itago. Tinitigan ko ang butas na hinukay nila. Sa loob noon ay may nakikitang nakabalot sa puting tela. Bahagyang nabuksan dahil sa ulan. Lumapit ako ng dahan-dahan. Amoy na bubulok. Nang buksan ko ang tela, nakita ko ang mahabang buhok at kamay ng babae na nangingitim na. Si Siti Hawa. Nagtakip ng bibig si Anton para pigilan ang pagsuka. Sumigaw ng malakas si Rina bago hinimatay. Nanigas ako habang nakatitig sa mukha ni Siti na tahimik na ngayon magpakailanman. Lalong lumakas ang ulan, binasa ang lupa, tinatakpan ang mga luha ko na tumulo na rin. Ilang oras ang lumipas, matapos dalhin ang bangkay ni Siti sa ospital para sa autopsy, nakaupo ako sa opisina kasama si Anton. Mabigat ang hangin sa kwarto. Walang salita ang makakapaglarawan sa naramdaman namin ng gabing iyon. Galit, lungkot, dismaya, halo-halo lahat. Tumingin sa akin si Anton, paos ang boses. Sir, ibig sabihin totoong ang sina Rina at Sarman ang pumatay kay Siti. Tumango ako ng dahan-dahan. Mukhang ganun na nga. Pero gusto kong malaman ang eksaktong dahilan kung bakit nagawang patayin ni Rina ang sarili niyang kaibigan. Hindi nagtagal, narinig ang mga hakbang sa koridor. Ipinasok ng 2 pulis si Rina. Nakaposas ang kamay. Maputla ang mukha, maga ang mata, pero nang makita niya ako, yumuko siya ng walang sinasabi. Tinitigan ko siya ng matalim. Gusto mong magkwento ngayon, Rina? O sa korte na lang? Bumuntong hininga ng malalim si Rina. Mahina ang boses, halos hindi marinig. Alam niya, sir. Alam ni Siti ang lahat tungkol sa akin, tungkol kay Sarman, tungkol sa asawa ko. Nagbanta siyang magsusumbong sa pulis, report daw lahat. Nagpanik ako. Gusto ko lang siyang tumahimik. Pero tinulak siya ni Sarman nung nag-aaway kami sa hardin. Tumama ang ulo niya sa bato. Hindi ko sinasadya, sir. Sumpaman, hindi ko sinasadya. Umiyak siya ng todo. Nanginginig ang katawan. Gusto ko lang itago ang bangkay. Takot ako, sir. Takot ako. Pumikit ako. Rina, hindi mo lang tinatago ang bangkay, tinatago mo ang katotohanan. At pareho lang yun kasama. Natahimik ang buong kwarto. Sa labas, tumitila na ang ulan. Dumadagundong ang kulog sa langit ng Karangjati. Alam kong hindi pa tapos ang investigasyon ng gabing iyon. May mga bahagi pang hindi nasasagot, lalo na ang tungkol sa asawa ni Rina na namatay daw sa misteryosong paraan ilang buwan na ang nakararaan. Pero sa gabing ito, isang katotohanan ang nabunyag. Nakuha na rin sa wakas ni Siti Hawa ang hustisya na ipinaglalaban niya. Kahit kapalit ay sarili niyang buhay. Tinitigan ko ang bintana na basa ng ulan at bumulong. Pahinga ka na ngayon, Siti. Tinupad ko na ang pangako ko. 3 araw na matapos arestuhin sina Rina at Sarman, maaliwalas na ulit ang langit sa Karangjati. Pero mabigat ang hangin sa paligid ng presinto. Patuloy ang pagdating ng mga tao sa bakod ng istasyon, gustong malaman kung ano talaga ang nangyari. May nagdala ng bulaklak para alalahanin si Siti Hawa. Mayroon ding pumunta lang para makiusyoso. Nakaupo ako sa maliit na interrogation room, nakatitig sa one-way mirror sa harap ko. Sa kabilang side, nakaupo si Rina na nakayuko ang ulo. Gusot ang buhok, maga ang mata, at nakaposas pa rin ang kamay. 3 araw na siyang ayaw magsalita, tahimik lang tuwing tinatanong ko. Pero ngayon, siya mismo ang humiling na makausap ako. Huminga ako ng malalim at pumasok sa kwarto. Rina, bakit? Dahan-dahan siyang tumingala. Sir Harjo, handa na akong ikwento lahat. Tinitigan ko siya, sinusubukang basahin ang ekspresyon ng mukha niya. Wala nang kasinungalingan doon. Tanging pagod at malalim na pagsisisi. Sige, kalmado kong sabi. Ikwento mo mula umpisa. Mula noong gabi na namatay ang asawa mo. Pumikit sandali si Rina bago nagsimulang magsalita. Nanginginig ang boses pero tapat. Nagsimula ang lahat nung nagbago ang asawa kong si Mahmud.
Madalas na siyang umuwi ng gabi, minsan amoy alak, minsan nagagalit ng walang dahilan. Akala ko stressed lang sa trabaho, pero nalaman pala niyang close kami ni Sarman. Tumulo ang luha sa mata niya. Galit na galit siya noon. Nag-away kami sa kusina. Sumigaw ako, sinampal niya ako. Tapos dumating si Sarman. Ewan ko kung saan galing, bigla na lang siyang lumitaw at tinulak si Mahmud hanggang sa matumba. Tumama ang ulo ng asawa ko sa mesang kahoy. Huminga siya ng malalim. Maraming dugo ang lumabas, sir. Nagpanik ako. Sabi ni Sarman, pwede nating sabihing natumba siya mag-isa. At nang gabing iyon din, inilibing namin ang bangkay sa likod bahay sa ilalim ng puno ng jambu. Natahimik ako ng matagal. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Rina ay nagpapasikip sa dibdib ko. So hindi aksidente ang pagkamatay ni Mahmud. Umiling siya ng mahina. Hindi po, sir. Pagpatay yun. At ako. Kasama ako sa kasalanang yun. Mabilis akong nagsulat sa notebook ko. Tapos nalaman ni Siti ang lahat ng yun? Tumango si Rina. Opo. Madalas pumunta noon si Siti sa bahay. Nagtaka siya kung bakit hindi na nagpapakita si Mahmud. Isang hapon, nakita niya kami ni Sarman sa hardin kung saan namin inilibing si Mahmud. Tahimik lang siya pero mula noon lumayo na siya. Pero alam kong tinatago niya ang lahat. Nagsimulang manginig ulit ang boses niya. Ilang linggo ang lumipas, dumating siya. Sinabi niyang alam niya ang lahat at magsusumbong siya sa pulis. Nagmakaawa ako na huwag. Pero ayaw niya. Sabi niya hindi niya kayang hayaan akong patuloy na magsinungaling. Nagalit ako. Nag-away kami sa likod bahay. Dumating si Sarman at napakabilis ng pangyayari. Binato ko lang ang bato sa lupa para takutin siya. Pero tinulak siya ni Sarman hanggang sa matumba. Tumama ang ulo niya. Hindi na gumalaw si Siti. Umiyak ng malakas si Rina. Umalingaw-ngaw ang boses niya sa maliit na kwarto. Hindi ko gustong patayin siya, sir. Takot lang ako. Gusto ko lang matapos na ang lahat. Matagal ko siyang tinitigan bago nagsalita ng mahina, pero alam mo, Rina, lahat ng itinago mo ay lalo lang nagpahaba ng pagdurusa mo. Kung naging tapat ka, baka buhay pa si Siti ngayon. Yumuko siya ng malalim. Alam ko po, sir. Pero nung time na iyon, masyado na akong malalim. Pagkatapos gawin ang police report, umalis ako ng interrogation room. Naghihintay na si Anton sa labas na malungkot ang mukha. Kamusta, sir? Tanong niya. Umamin siya, maikli kong sagot. Kasama ang pagpatay sa asawa niya. Bumuntong hininga si Anton ng malalim. Kawawa naman si Siti, sir. Gusto lang niya ng hustisya para sa kaibigan, pero siya pa ang naging biktima. Tumango lang ako. Ton. Minsan, ang pinakatapat na tao ang nagiging biktima ng sarili nilang katapatan. Naglakad kami palabas ng opisina. Palubog na ang araw, nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa langit ng Karangjati. Pero ang katahimikang iyon ay hindi makabura sa bigat ng loob na nakadikit pa rin sa dibdib ko. Ilang linggo akong nabuhay kasama ang kasong ito. Ang pangalan ni Siti Hawa ay umaalingaw-ngaw sa bawat hakbang. At ngayong nabunyag na ang katotohanan, nakaramdam ako ng kawalan parang may hindi pa tapos. Makalipas ang 2 araw, bumalik ako sa bahay ni Siti para ibigay ang mga personal na gamit niya sa pamilya niya. Ganun pa rin ang bahay tulad ng dati, mas tahimik lang. Ang kuya niya ang kumuha ng gamit, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na pagod ang mata pero matatag. Salamat, Sir Harjo, mahina niyang sabi. Mabait na bata si Siti. Gusto lang niyang tumulong pero malupit ang mundo sa mga tapat. Tumango ako. Pangako, sir, lahat ng may sala ay mapaparusahan ng nararapat. Bago umalis, naglakad ako sa likod bahay kung saan madalas umupo si Siti sa ilalim ng puno ng teak. Doon, may nakita akong hindi ko pa nakikita noon. Isang maliit na bato na may malabong sulat kamay. Baka mahuli ang hustisya, pero hindi nakakalimot ang Diyos. Hinawakan ko ang bato ng matagal. Umiihip ng mahina ang hangin sa hapon tila dala ang huling mensahe ni Siti sa akin. Sa sandaling iyon, na-realize ko na kahit mabagal ang hustisya sa mundo, lalabas pa rin ang katotohanan kahit kanino.
Nang gabing iyon sa opisina, nakatanggap ako ng report na sinubukang magpakamatay ni Sarman sa selda. Iniuntog niya ang ulo sa pader ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ng malay. Sabi ng doktor, ligtas siya, pero nalog ang pag-iisip. Nang dalawin ko, tinitigan ako ni Sarman gamit ang blankong mata. Sir Harjo, mahina niyang sabi, hindi ako makatulog. Laging dumarating si City sa panaginip ko. Nakatayo siya sa gilid ng hardin, tinititigan ako ng walang imik. Alam kong dapat na akong mamatay. Matagal kong tinitigan ang lalaki. Wala na ang tapang sa mukha niya, tanging pagsisisi at takot. Sarman, matigas kong sabi, mali ka talaga. Pero kung gusto mong magbayad, pagdusahan mo ang parusa. Huwag mong takasan ang kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Harapin mo at humingi ng tawad hanggat kaya mo. Yumuko siya, umiiyak na walang tunog. Tinalikuran ko siya ng may halo-halong pakiramdam sa dibdib. Sa loob-loob ko, alam kong walang parusang sapat para tumbasan ang buhay ng isang babaeng kasing bait ni City. Pagkalipas ng isang linggo, opisyal nang sinara ang kaso. Ang paglilitis ay gaganapin sa bayan. Kinasuhan si Rina at Sarman ng murder. Bumalik sa katahimikan ang baryo Karangjati. Pero kakaibang katahimikan tulad ng pagkatapos ng malakas na bagyo na nag-iwan ng mga guho. Nakatayo ako sa harap ng ilog kung saan unang natagpuan ang sinelas ni City. Payapang umaagos ang tubig, nagre-reflect ng liwanag ng buwan. Tapos na, City, bulong ko. Pero pakiramdam ko nandito ka pa rin, tinitingnan ako mula sa malayo. Tunog ng kuliglig at agos ng tubig ang tanging musika ng gabing iyon. Pumikit ako sandali, hinayaang dumampi ang hangin sa mukha ko. Siguro ganun talaga ang trabaho ng pulis. Ibunyag ang katotohanan hindi para sa karangalan, kundi para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga namayapa na. At nang gabing iyon sa gilid ng ilog Karangjati, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman kong mapapanatag na si City Hawa. Matindi ang sikat ng araw sa Karangjati ng araw na iyon. Pero sa bakuran ng Regional Trial Court, tensyonado ang hangin. Nagkumpulan ang mga tao sa labas ng bakal na bakod. May dalang poster na may nakasulat na hustisya para kay City Hawa. Ang mga mukha nila ay nagpapakita ng galit, pagkabigo at kuryosidad na hindi mapigilan. Ako si Suharjo, nakatayo sa harap ng pinto ng courtroom kasama si Anton. Mahigit 2 buwan na ang nakalipas mula noong madugong gabing iyon, pero ang imahe ng mukha ni City Hawa ay madalas pa ring lumabas sa panaginip ko. Ang boses niya, ang malambing na tawa, pati ang paraan ng pagtingin niya gamit ang maamong mata, lahat malinaw pa rin. At ngayon, ang hustisya para sa kanya ay susubukin sa harap ng batas. Tinapik ni Anton ang balikat ko ng mahina. Sir, narinig ko na may sasabihin daw si Rina sa hearing mamaya. Tumingin ako sa mahabang pasilyo papunta sa detention cell. Kung magsasalita siya, sana hindi nakasinungalingan. Pumasok kami sa courtroom. Puno ang mga upuan. Sa unahan, tahimik na nakaupo ang pamilya ni City na matatag ang mukha. Sa kabilang side, nakaupo si Rina at Sarman sa upuan ng akusado. Naka-orange na uniforme si Rina. Nakatali ng maayos ang buhok, maputla ang mukha, pero iba ang mata niya ngayon. Hindi na takot kundi pagsuko. Samantala, nakayuko si Sarman, naninigas ang mukha na walang ekspresyon. Nang pumasok ang hukom, tumayo ang lahat. Nagsimula ang paglilitis. Binasa ang sakdal sa malakas na boses. Planadong pagpatay kay Mahmud, asawa ni Rina, at pagpatay kay City Hawa. 2 buhay ang nawala dahil sa kasakiman, kasinungalingan at maling pag-ibig. Bawat salitang lumalabas sa bibig ng piskal ay nagpapasikip sa dibdib ni Rina, tila binubuksan ulit ang lumang sugat. Your Honor, malakas na sabi ng piskal. Ang akusadong si Rina ay hindi lamang pumatay sa sariling asawa, kundi pati na rin sa matalik niyang kaibigan para pagtakpan ang krimen. Nagdulot ito ng matinding trauma sa pamilya ng biktima at sa komunidad. Kaya hinihiling namin ang pinakamabigat na parusa. Lahat ng mata ay na kay Rina. Tahimik siyang nakaupo. Paminsan-minsan ay ngumingiti ng tabingi. Nang hingan siya ng pahayag ng hukom, tumayo si Rina ng dahan-dahan. Mahina ang boses pero malinaw. Nagsisisi po ako, Your Honor. Alam ko pong mali ang ginawa ko, pero tao rin po ako na natrap sa takot at katangahan nung mga panahong iyon.
Huminto siya sandali at tumingin sa pamilya ni City. Alam ko pong hindi maibabalik ng sorry ko ang buhay ni City. Pero sana huwag niyo akong kamuhian habang buhay. Talagang hindi ko gustong mamatay siya. Gusto ko lang hindi mabunyag ang sikreto ko. Biglang tumayo si Sarman na kanina patahimik. Huwag ka nang magsinungaling, Rina. Malakas ang boses niya kaya tumahimik ang korte. Hindi ka lang takot mabunyag ang sikreto mo. Ikaw ang nagpatawag sa akin ng gabing iyon. Sabi mo kapag hindi tumahimik si City, kailangan nating siguraduhin hindi na siya makakapagsalita habang buhay. Tinuro ni Sarman si Rina na puno ng galit ang mata. Akala mo ba hindi ko alam na mahal mo si Mahmoud? Lahat ng ito ay dahil sa selos. Dahil iwan ka ni Mahmoud, hindi dahil sa akin. Nagulat si Rina. Namutla ang mukha. Sumigaw siya, sinungaling. Ikaw ang nagtulak kay City, ikaw ang pumatay kay Mahmoud. Sumagot si Sarman pero ikaw ang nag-utos. Nagkagulo sa courtroom. Umugong ang bulungan, may sumigaw, may umiyak. Ilang beses na pinalo ng hukom ang gavel. Tahimik. Kailangang ituloy ang paglilitis. Nakatayo ako sa sulok, pinagmamasdan ang 2 taong dating nangakong poprotektahan ang isa't isa na ngayon ay nagwawasakan. Parang nakikita ko ang 2 taong nawalan ng konsensya dahil sa sarili nilang kasalanan. Napatahimik din ng hukom ang kwarto at pinaupo si Rina, pero hindi tumigil ang pagtulo ng luha niya. Nagkamali nga ako, pero wala akong intensyong pumatay kahit kanino, mahina niyang sabi. Kasalanan ko ang lahat. Ako ang nagsimula. Kung hindi ko lang pinakinggan ang bulong ni Sarman noon, baka buhay pa sina Mahmoud at City. Pagkatapos ng testimonya, lumabas muna ako sa bakuran. Mabigat ang hangin sa tanghali. Tinitigan ko ang matandang puno ng balete sa harap ng courthouse, sinusubukang pakalmahin ang isip. Sumunod si Anton sa likod. Sir, mahina niyang sabi. Naniniwala ba kayong may tinatago pa ang isa sa kanila? Tumingin ako sa kanya. Ton. Sa tingin ko may kulang pa sa kwento nila. Tumango si Anton. Ganon din ang pakiramdam ko. Nung sinabi ni Sarman na iiwan ni Mahmoud si Rina, may sense iyon. Pero imposible namang maglakas loob siyang patayin ang amo niya nang walang matibay na dahilan. Natahimik ako. Sa loob ko, may masamang kutob. Baka may ibang tao pang sangkot. Isang taong nagtatago sa likod ng lahat ng ito mula pa sa simula. Nang hapon nang ituloy ang paglilitis, iprinisinta ng piskal ang recording ng confession ni Rina at Sarman noong unang interrogation. Umalingaw-ngaw ang boses nila sa korte, tapat, desperado, at puno ng takot. Pero sa gitna ng recording, may narinig akong kakaiba. Isang boses, malabo pero malinaw. Boses ng lalaking nagsabing, "Huwag niyong idamay ang pangalan ko, masisira ang lahat." Agad akong tumingin kay Anton. Ton, narinig mo iyon? Mabilis na tumango si Anton. Opo, sir. Kaninong boses yun? Nag-isip ako ng malalim. Hindi kay Sarman. Hindi kay Mahmoud. Kilala ko ang halos lahat ng taga-Karanjati at pamilyar ang boses. Pinatigil ng hukom ang recording. Ang karagdagang boses na ito ay imbestigahan pa, maikli niyang sabi. Pero sa ulo ko, patuloy na umaalingaw-ngaw ang tanong. Sino ang kasama sa usapan ng gabing iyon? Pagkatapos ng hearing, bumalik ako sa opisina at binuksan ang lumang files. Sa tumpok ng report, nakita ko ang isang pangalan na nabanggit noon ni Rina sa simula ng investigasyon. Bagas, ang kapitbahay na dating tumutulong mag-ayos ng bubong at water pump. Sabi ni Rina noon, lumipat sa bayan si Bagas nung namatay si Mahmoud. Pero bakit parang boses niya ang nasa recording nung gabi ng insidente? Matagal kong tinitigan ang note bago sinabi kay Anton, "Ton, bukas pupunta tayo sa bayan para hanapin ang Bagas na yan." Sa tingin ko hindi pa tapos ang kwento. Tumingin sa akin si Anton na tegang ang mukha. So, may pangatlong tao pa, sir. Tumango ako ng dahan-dahan. Malaki ang posibilidad. At kung tama ang hula natin, baka siya talaga ang maihawak ng pinakamalaking sikreto sa lahat ng ito. Tumingin ako sa langit sa hapon na nagsisimula ng dumilim sa labas ng bintana. Umiihip ang hangin, dala ang amoy ng alikabok at parating na ulan.
Sa loob ko, alam kong hindi pa lubusang nabubunyag ang katotohanan at baka sa likod ng lahat ng pag-amin at luha ay may iba pang aninong naghihintay na matagpuan. Nang gabi, napanaginipan ko na naman si Siti Hawa. Nakatayo siya sa gilid ng ilog suot ang malinis na puting damit, nakangiti ng tipid. Pero sa pagkakataong ito, may itim na anino sa likod niya na tahimik na nagmamasid mula sa malayo. Nang subukan kong lumapit, bumulong si Siti, hindi pa tapos, Sir Harjo. May hindi ka pa nakikita. Nagising ako na hinihingal, binabasa ng malamig na pawis ang noo. At nang gabing iyon, nalaman kong hindi pa tapos ang laban ko para sa katotohanan. Maalinsangan at mabigat ang umaga sa Karangyati. Kulay abo ang langit tila nagtatago ng sikretong ayaw pang ibunyag. Ako si Suharjo, nakatayo sa harap ng police mobile, kasama si Anton, handang pumunta sa maliit na bayan ng Kedungjati. Doon huling nabanggit sa lumang report ang isang taong nagngangalang Bagas. 3 araw na ang nakalipas mula noong huling paglilitis kina Rina at Sarman. Pero hindi mapanatag ang isip ko. Ang boses sa recording na lumabas sa korte ay patuloy na umaalinggaw sa isip ko. Ang mabigat na boses ng lalaking nagsabing, "Huwag niyong idamay ang pangalan ko, masisira ang lahat." Ang pangungusap na iyon ay parang pintong hindi pa nabubuksan at kailangan kong mahanap ang susi. Binabag ang katahimikan ni Anton. "Sir, na-check ko na ang census data. May isang Bagas Rianto, nasa 35 years old, taga Karangyati. Ngayon nagtatrabaho siya sa talyer sa Kedungjati." Tumango ako ng dahan-dahan. Kung siya nga iyon, ibig sabihin malapit pa siya. Baka hindi siya lumayo gaya ng inaakala natin. Mabagal na umandar ang sasakyan sa likulikong daan na napapaligiran ng palayan at kawayanan. Sa buong biyahe, hindi ko mapigilang isipin ang isang bagay. Bakit hindi kailanman binanggit ni Narina at Sarman si Bagas ng malinaw sa simula pa lang? Posible kayang may alam si Bagas na pwedeng magpabagsak sa kanilang dalawa? Ang talyer na pupuntahan namin ay nasa gilid ng highway. Kupas na ang pintura ng pader. May nakahilerang lumang motorsiklo sa harap ng pinto. Isang lalaking payat pero matipuno ang nag-aayos ng tambutso. Nang bumaba ako ng sasakyan, tumingin siya ng gulat at nagmamadaling pinatay ang welding machine. "Bagas Rianto," tanong ko habang pinapakita ang badge. Matagal niya akong tinitigan bago sumagot ng mahina. "Opo, sir." "Ano po iyon?" Pinagmasdan ko ang mga mata niya. May kaba siyang tinatago sa likod ng tipid ng ngiti. "Galing kami sa pulisya ng Karangyati. May ilang tanong tungkol sa pagkamatay ni na Mahmud at Siti Hawa." Lumunok si Bagas, medyo nanginginig ang kamay. "Matagal na po akong wala dun, sir. Wala po akong alam." Lumapit si Anton ng kalmado. "Pero na-record ang boses mo nung gabi ng insidente, Gas. Sabi mo huwag idamay ang pangalan mo. Anong ibig sabihin nun?" Namutla agad si Bagas. Tumingin siya sa kalsada tila naghahanap ng matatakbuhan. Pero nakatayo na ako mismo sa harap niya. "Huwag ka nang tumakbo, Bagas," matigas kong sabi. "Kung hindi ka magsasalita ngayon, mas magiging mabigat mamaya." Ilang segundo ang lumipas, nagsalita rin siya sa nanginginig na boses. "Hindi po ako kasali sa pagpatay kahit kanino, sir. Sumpa man. Pero alam ko po ang lahat mula umpisa." Nagkatinginan kami. Sininyasan ko si Anton na i-on ang recorder. "Ikwento mo mula umpisa," mahina kong sabi. Nagsimulang magkwento si Bagas. Bumalik ang kwento sa panahon bago namatay si Mahmud. Nagtatrabaho siya noon bilang all-around handyman sa paligid ng bahay ni na Mahmud at Rina. Minsan nag-aayos ng bubong, minsan naglilinis ng bakuran. "Noon po, madalas akong hingan ng tulong ni Rina sa maliliit na bagay, sir," sabi niya. Nagkukwento rin siya tungkol kay Mahmud na madalas daw wala sa bahay, mainitin ang ulo, tapos may balitang hihiwalayan siya. Nakinig ako sa bawat salita. Nagpatuloy si Bagas sa mas mahinang boses. "Isang gabi, pinapunta ako ni Rina sa bahay nila. Aayusin lang daw ang ilaw sa kusina. Pero pagdating ko, nag-aaway sila ni Mahmud. Narinig ko mismo. Sinabi ni Mahmud na aalis na siya sa bahay na iyon habang buhay." Mabilis na tumingin sa akin si Anton. "So totoo nga ang sinabi ni Sarman sa korte?" Tumango lang ako. Nagpatuloy si Bagas. "Natakot ako noon, sir. Ayaw kong makialam.
Kaya umalis ako ng palihim sa likod bahay. Pero bago ako makalabas, may nakita akong ibang taong dumating. Si Sarman. Huminto sandali si Bagas, huminga ng malalim. Binulungan ako agad ni Rina. Huwag mong idamay ang pangalan ko, masisira ang lahat. Hindi ko naintindihan ang ibig sabihin noon. Pero nung namatay si Mahmoud, na-realize ko na takot siyang magsalita ako sa ibang tao. Nakaramdam ako ng kaba sa dibdib. Pinunan ng kwentong iyon ang puwang na matagal nang walang laman. Bakit hindi ka nag-report noon? Matalim kong tanong. Yumuko si Bagas. Takot ako, sir. Pinuntahan ako ni Sarman noon sa bahay, nagbanta. Sabi niya, kapag nagbukas ako ng bibig, susunod ako kay Mahmoud. Bumulong si Anton. So silang tatlo ang kasabwat mula umpisa. Pumikit ako sandali, sinusubukang pagtagpi-tagpiin ang lahat ng katotohanan na nagsisimula ng magtugma. Dinala namin si Bagas sa istasyon para sa opisyal na pahayag. Sa interrogation room, pumirma siya sa statement at nagbigay ng lumang recording mula sa cellphone niya. Tinago ko to noon pa, sir, sabi niya sabay abot ng maliit na flash drive. Nirecord ko noon kasi na-curious ako sa away nila, pero hindi ako naglakas loob na ibigay kahit kanino. Nang i-play ang file, malinaw na narinig ang boses ni Rina. Huwag kang matakot, Mahmoud. Gusto ko lang magsimula tayo ulit ng walang sikreto. Tapos sumagot si Mahmoud ng galit. Magsisimula ulit. Sira ka na, Rin. Alam ko na lahat tungkol sa inyo ni Sarman. Tapos may malakas na sigaw, tunog ng natumbang upuan at katahimikan. Pero sa dulo ng recording, may narinig na ibang boses na hindi pa namin naririnig noon. Boses ng isang lalaking bumubulong. Tama na, ako na ang bahala. Nagkatinginan kami ni Anton. Hindi yun boses ni Sarman o Rina, sabi ni Anton. Tumango ako. Tama. At mukhang nagbukas tayo ng bagong layer ng misteryong ito. Nang gabing iyon, naupo ako mag-isa sa opisina, pinatugtog ng paulit-ulit ang recording. Tuwing aabot sa huling bahagi, tumatayo ang balahibo ko. Masyadong malapit ang boses, masyadong totoo, at sigurado akong narinig ko na iyon. Tinitigan ko ang investigation board sa dingding na puno ng litrato at pulang sinulid. Sa gitna ay sina Mahmoud, Rina, Sarman, Siti Hawa at ngayon si Bagas. Pero sa kaliwang ibaba ng board, may maliit na litrato na binaliwala ko noon. Si Kapitan Darmawan ng Karangjati. Lalaking nasa katanghali ang gulang na tumulong ng husto kay Rina pagkamatay ni Mahmoud. Naalala kong nandoon din siya nung gabing natagpo ang patay si Siti at bigla kong naalala na kahawig ng boses niya ang nasa huling recording. Dahan-dahan akong tumayo, mabilis ang tibok ng puso. Kung tama ang hinala ko, mahina kong bulong. Hindi pa tapos ang kasong ito. Kinabukasan ng umaga bago pa man sumikat ang araw, tinitigan ko ang file sa mesa ko. Ang pangalang hindi ko inakala ay naging susi na ngayon, Kapitan. Ang taong nagpapanggap na may pakialam, pero posibleng siya ang utak na nagpapakilo sa lahat mula sa likod. Hinawakan ko ng mahigpit ang litrato at sinabi kay Anton na kararating lang, Ton, kailangan nating bumalik sa Karangjati ngayon din. Tinitigan ako ni Anton ng nalilito pero sigurado. So, sir, hindi lang si Bagas ang ikatlong tao. Tinitigan ko siya ng malalim. Hindi, Ton. Ang ikatlong tao ay ang pinakapinagkakatiwalaan natin. Mabilis na tumakbo ang sasakyan namin papunta sa tahimik na baryo. Iniwan ang hamog sa umaga na dahan-dahang nagbubunyag ng bagong katotohanan. Katotohanang baka mas mapanganib pa sa inaakala namin. Puno pa rin ng hamog ang langit ng Karangjati nang pumasok ang patrol car namin sa main road ng baryo. Malamig ang hangin, menusok, tila nagpipigil ng hininga ang kalikasan sa paghihintay. Pinagmasdan ko ang mga lumang bahay sa gilid ng daan na mukhang malungkot. Halos isang buwan na mula nang magsimula ang kaso. Pero ngayon, matapos marinig ang misteryosong recording, lalong naging magulo ang lahat. Sa tabi ko, tahimik si Anton hawak ang maliit na notebook na may transcript ng recording. Focus ang mga mata niya, pero nakikita ko ang pagkabalisa sa mukha niya. Sir, dahan-dahan niyang sabi. Kung boses nga ni Kapitan ang nasa recording, ibig sabihin kasabwat siya mula umpisa. Pero bakit? Tinitigan ko ang daan sa harap. Yan ang aalamin natin, Ton. Ang taong tulad niya ay hindi masasangkot ng walang matibay na dahilan.
Baka pera o ibang sikreto. Huminto ang sasakyan sa harap ng barangay hall na mukhang tahimik. Sa bakuran, may bandilang nakawagayway ng mahina sa hangin. Dahan-dahan akong bumaba, naglakad sa teras ng opisina na medyo nakabukas ang pinto. Narinig ko ang huni ng ibon sa malayo. Pagpasok namin, sinalubong kami ng isang batang empleyado ng may kaba. Magandang umaga, sir. Nasa bahay pa po si Kapitan. Masama daw po ang pakiramdam mula kagabi. Tumingin ako kay Anton. Naintindihan agad niya ang iniisip ko. Sige, maikli kong sabi. Pupuntahan namin siya sa bahay. Nakatayo ang bahay ni Kapitan Darmawan hindi kalayuan sa barangay hall. Malaki ang bahay, may lumot ang pader, at puno ng punong makopa ang bakuran. Mula sa labas, mukhang karaniwang bahay lang. Pero alam ko, sa likod ng katahimikan ay may sikretong naghihintay na mabuksan. Nang kumatok kami, lumabas ang asawa ni Kapitan na nag-aalala ang mukha. Pasensya na, Sir Police. Tulog pa ang asawa ko. Nilalagnat siya kagabi pa. Ngumiti ako ng magalang pero matatag ang boses ko. Gusto lang naming makausap siya saglit, Mrs. May importanteng bagay lang na kailangang linawin. Ilang minuto ang lumipas, lumabas si Kapitan na nakasarong at long sleeves. Maputla ang mukha, magulo ang buhok. Pero nang makita ako, sumilay ang maliit na ngiti sa labi niya. Uy, Sir Harjo, napadalaw kayo. Ano pong meron? Tinitigan ko siya ng maigi. May nahanap kaming bagong ebidensya mula sa recording noong gabi ng insidente sa bahay ni Mahmud. May boses ng tao na kahawig ng sa inyo. Nawala agad ang ngiti sa mukha niya. Boses ko, mahina niyang tanong pero nanginginig ng kaunti ang mata. Maikli kong sagot. Gusto naming sumama kayo sa presinto para magbigay ng pahayag. Tumawa siya ng mahina, pilit na nagpapakita ng tapang. Baka kahawig lang, sir. Nasa bahay ako noon. Maraming residente ang pwedeng magpatunay. Tumingin ako kay Anton sandali, nagbigay ng senyas. Binuksan ni Anton ang cellphone at pinatugtog ang clip ng recording. Nang marinig ang linyang huwag niyong idamay ang pangalan ko, nagbago ang mukha ni Kapitan. Nanigas siya, humigpit ang hawak sa mesa, bumilis ang hininga. Alam ko sa tingin niya nakilala niya ang boses. Pero imbis na tumanggi, bumulong lang siya. Wala akong alam, sir. Sumpaman. Lumapit ako ng dahan-dahan. Kung wala kayong alam, bakit bigla kayong namutla? Yumuko siya. Dahil alam ko kung kaninong boses yan. Matapos ang ilang segundong katahimikan, nagsalita rin siya sa wakas sa mababang boses. Pumunta nga ako sa bahay ni Rina noon, pero hindi nung gabi ng insidente. 2 araw bago nun. Huminto siya at huminga ng malalim. Pinuntahan ako ni Rina para humingi ng tulong na huwag siyang isumbong ni Mahmud sa pulis. Sabi niya alam na ni Mahmud ang relasyon nila. Sabi ko hindi ako pwedeng makialam sa away mag-asawa, pero nagbanta siya na ipagkakalat niya na kasabwat din ako sa illegal business ni Mahmud. Nagulat kami ni Anton. Illegal business? Tumango siya ng mahina. Naghahandle noon si Mahmud ng maliit na project sa baryo, pondo para sa agrikultura. Ninakaw ang kalahati ng pera. Pumirma ako noon. Alam ni Rina ang lahat at ginamit niya iyon para i-pressure ako. Nakinig ako ng mabuti. Nagsisimula nang magkaroon ng saysay ang lahat. So natakot kayo na baka ibulgar ni Mahmud ang lahat? Sagot niya. Pero hindi ko siya pinatay, sir. Pumunta lang ako nung gabing iyon para kunin ang files. Pero pagdating ko, madilim na ang bahay at may narinig akong gulo sa loob. Nagpanik ako kaya umalis ako ng tahimik. Tinitigan ko siya ng matalim. At ang boses sa recording. Tumingin siya sa sahig. Ako yun, sir. Sinabihan ko si Rina na huwag babanggitin ang pangalan ko nung inutusan niya akong kunin ang file. Pero sumusumpa ako, hindi ko alam na magiging trahedya ang gabing iyon. Tumingin sa akin si Anton, tegang ang boses. So sa buong panahong ito, hindi lang relasyon ang tinatakpan ni Rina, pinoprotektahan din niya ang financial secret na pwedeng magpahamak sa maraming tao. Tumango ng dahan-dahan si Kapitan, puno ng pagsisisi ang mukha. Kung alam ko lang na magkakaganito, sana umamin na ako noon pa. Dinala namin si Kapitan sa presinto para sa karagdagang investigasyon.
Pero sa biyahe, hindi ko maalis ang tingin sa rearview mirror. May nakita akong kakaiba. Isang itim na motor ang sumusunod sa amin mula pa sa kurbada malapit sa palengke. Tama ang distansya, hindi masyadong malayo pero sapat para maghinala. Ton, tingnan mo sa likod, mahina kong sabi. Lumingon si Anton at nanigas. Nga, sir. Kanina pa siya nakasunod. Binilisan ko ang takbo ng sasakyan. Bumilis din ang motor. Ilang metro bago mag-opisina, biglang nag-overtake ang motor at huminto sa harap. Nakaitim na helmet ang rider, walang plaka. May binunot siya sa jacket. Isang improvised firearm. Sir, ilag, sigaw ni Anton. Kinabig ko ang manibela pakaliwa. Humagibis ang bala at tumama sa windshield. Tunog ng basag na salamin na humalo sa tili ni Kapitan sa likod. Huminto kami sa gilid ng daan at mabilis na lumabas. Sinubukang habulin ni Anton ang salarin, pero nakatakas na ang motor papunta sa maliit na gubat sa likod ng palengke. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso. Ton, mahina kong sabi. May tinatakpan pa sila. Ibig sabihin hindi lang si Narina, Sarman, o Kapitan ang sangkot. Mas malaki pa to sa inaakala natin. Seryosong tumingin sa akin si Anton. Ibig sabihin may tao pa sa itaas nila? Tinitigan ko ang direksyon kung saan nawala ang motor. Ton. At ayaw ng taong iyon na malaman natin kung sino siya. Nang gabi, nang kumalma na ang sitwasyon, bumalik ako sa quarters. Sa mesa, maayos na nakasalansan ang resulta ng investigasyon kay Bagas at pahayag ni Kapitan. Pero napako ang tingin ko sa isang lumang record na binaliwala ko noon, listahan ng mga project na hinawakan ni Mahmud. Ang huling pangalan sa ilalim ng pirma ni Mahmud ay nagpabilis ng tibok ng puso ko. Rudy Santos, Department Head ng munisipyo. Matagal kong tinitigan ang pangalan at bumulong sa sarili, kung siya nga ang nasa likod nito, ibig sabihin, nasa ibabaw pa lang tayo ng katotohanang hinahabol natin. Nanginig ang kamay ko habang isinasara ang folder. Sa labas, nagsimula nang bumuhos ang malakas na ulan, binabasa ang tahimik na kalsada ng baryo. At sa gitna ng tunog ng ulan sa bubong, alam ko ang isang bagay na sigurado. Hindi pa tapos ang laro. May mas malaking utak pa sa likod ng lahat ng trahedyang ito. At ako, si Suharjo, ay hindi titigil hanggat hindi nabubunyag ang lahat kahit harapin ko pa ang puwersang hindi ko inaasahan. 3 araw na ang nakalipas mula noong pag-atake sa kalsada malapit sa palengke ng Karangjati, pero ang tunog ng putok ng baril ay umaalinggaw pa rin sa isip ko tuwing gabi. Pero ang sira sa patrol car namin ay wala kumpara sa sugat na nararamdaman ko sa puso. Ang pakiramdam na ang katotohanang hinahabol ko ay nagtatago pa rin sa likod ng madilim na kortina ng kapangyarihan. Ako si Suharjo, nakaupo mag-isa sa opisina. Sa lumang mesang kahoy sa harap ko, nakatumpok ang mga file ng kaso ni na Mahmud, Siti Hawa, Rina at Sarman. Pero sa gitna ng lahat ng papel, isang pangalan ang patuloy na humahatak sa mata ko parang magnet. Rudy Santos, Department Head ng munisipyo, ang taong akala ko ay malinis, sangkot pala sa fictitious aid projects kasama sina Mahmud at Kapitan. Pumasok si Anton na tegang ang mukha, may dalang asul na folder. Sir, na-check ko na ang financial records galing munisipyo. Ang pondong pinirmahan ni na Mahmud, Kapitan, at Rudy ay napunta pala sa iisang private account. Nakatago ang pangalan ng may-ari. Pero nung na-check gamit ang bank code, account pala yun ni Rina Mahmud. Matagal ko siyang tinitigan. Rina, nabulunan ako. Mabilis na tumango si Anton. Opo, sir. Pero hindi ibig sabihin na siya lang ang salarin. Posibleng ginamit lang ang account para sa money laundering at si Rudy Santos ang utak. Dahan-dahan akong tumayo, tinitigan ang investigation board na puno na ng pulang sinulid at litrato ni Narina, Sarman, Mahmud, Kapitan at Siti Hawa. Sa gitna, idinikit ko ang litrato ni Rudy. Kalmado ang mukha, nakasalamin, maayos ang ngiti pero malamig ang mata. Anton, sabi ko ng mahina pero sigurado. Ngayon, pupunta tayo sa munisipyo. Gusto kong marinig mismo ang paliwanag ng taong nagtatago sa likod ng mesa ng kapangyarihan. Nakatayo ng marangya ang gusali ng munisipyo na may matataas na salamin. Sa malawak at air-conditioned na opisina, sinalubong kami ni Rudy Santos ng mainit na ngiti.
O, Sir Suharjo, ang tagal nyo nang hindi napapadpad dito ah. Anong atin? Agad kong ipinakita ang investigation order. Nakakita kami ng ebidensya ng kahina-hinalang daloy ng pondo mula sa Karanjati Project. Lahat ay tumuturo sa pangalan nyo. Nananatiling kalmado ang mukha niya. Tinitigan niya ako nang hindi kumukurap. Sa tingin ko nagkakamali kayo. Lahat ng project na iyon ay na-audit na. Mabilis na sumagot si Anton. Audit niya, pero peke ang report. May ebidensya kami ng digital signature na ipinadala mula sa account nyo. Sumandal si Rudy sa upuan, umiti ng samar. Kung ganun, patunayan nyo sa korte. Kalmado ang tono niya pero puno ng hamon. Tinitigan ko siya ng matalim. Alam din namin na madalas kayong pumunta sa Karanjati ng palihim. Kasama na ang gabi bago natagpo ang patay si Mahmud. Tinitigan niya ako ng malamig. Wala akong alam dyan. Pero nang ilapag ko ang flash drive sa mesa niya at i-play ang recording ng boses ni Bagas, nagbago ang ekspresyon niya. Saglit na naging tegang ang mukha, nanlaki ang mata. Malinaw ang boses sa recording. Tama na, ako na ang bahala. At sa pagkakataong ito, sigurado akong boses iyon ni Rudy. Tinitigan ako ni Anton ng marahan at bumulong, boses niya yun, sir. Tinitigan ko si Rudy ng diretsyo. Hindi niyo na maitatanggi ang boses na to, nasa crime scene kayo. At alam niyo kung sino ang pumatay kay Mahmud? Huminga ng malalim si Rudy. Wala kayong alam, mahina niyang sabi pero puno ng diin. Nagbanta si Mahmud na ibubunyag ang lahat ng sikreto ng korupsyon sa Karanjati. Kapag nangyari iyon tapos ang lahat. Hindi lang ako, pati ang mga opisyal sa taas ko. Inutusan ko lang si Narina at Sarman na pakalmahin si Mahmud, pero sumobra sila. Kinuyom ni Anton ang kamao. So kayo ang nagsimula ng lahat. Tumayo si Rudy, tinitigan kami ng malamig. Walang hustisya sa lugar na gaya nito, Sir Police. Ang malakas ang laging nananalo. Bumuntong hininga ako ng malalim at nagsabi ng matigas, siguro noon, pero sa pagkakataong ito hindi. Sinubukan ni Rudy na tumakas nung dadalhin namin siya sa sasakyan. Itinulak niya si Anton at tumakbo papunta sa parking lot sa likod. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa mahabang pasilyo. Rudy, tigil. Huwag kang tanga. Pero patuloy siyang tumakbo. May kumislap sa kamay niya, maliit na baril na ewan kung saan nanggaling. Itinutok niya ito sa akin habang sumisigaw, kung hulihin niyo ako, hindi niyo mabubunyag ang lahat. Mas mapanganib pa ang mga nasa taas ko kaysa sa inaakala niyo. Naglakad ako ng dahan-dahan, tinitigan siya ng walang takot. Kung ganun, hayaan mong ako mismo ang maghanap sa kanila. Pero ngayon, ibaba mo ang baril. Ilang segundong katahimikan, ang hangin mula sa nakabukas na bintana ay nagpagalaw sa kortina. Tapos bumasag sa hangin ang putok ng baril. Sumuray-suray si Rudy paatras. Nalaglag ang baril sa sahig. Dumugo ang dibdib niya. Umiti siya ng samar bago bumagsak. Ngayon, nasa kamay niya na ang lahat, mahina niyang sabi bago tuluyang pumikit ang mga mata. Nang araw na iyon, nyanig ang munisipyo ng balita ng pagkamatay ni Rudy Santos. Sa loob ng isang linggo, 12-12 ng opisyal ang inaresto dahil sa hinalang serial corruption. Samantala sa korte, napatunayang nagkasala si Narina at Sarman sa pagpatay kay Mahmud at Siti Hawa. Sinentensyahan si Rina ng habambuhay na pagkakulong. Si Sarman, 20 taong kulong. Sina Bagas at Kapitan ay naging pangunahing saksi at pinalaya sa ilalim ng legal supervision. Dumalo ako sa huling pagdinig. Tahimik sa loob ng courtroom. Tumingin sa akin si Rina mula sa upuan ng akusado. Mapungay ang mata, puno ng pagsisisi. Sir Suharjo, mahina niyang sabi. Salamat. Dahil nabunyag na ang lahat, isa lang ang hiling ko. Pakiusap ingatan niyo ang pangalan ni Siti. Wala siyang kasalanan. Tumango lang ako ng dahan-dahan. Simple lang ang mga salita, pero mabigat sa dibdib. Ilang linggo ang lumipas, bumalik ako sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sa gilid ng maliit na ilog sa Karanjati, kung saan natagpuan noon ang bangkay ni Siti Hawa. Umaagos ang tubig ng marahan, tinatangay ang mga tuyong dahon. Sa ibabaw ng malaking bato, naglagay ako ng puting sampag-ita. Patawarin mo ako, Siti, mahina kong sabi.
Alam kong hindi maibabalik ng hustisya ang buhay mo, pero at least ngayon nahanap na ang katotohanan. Umihip ang hangin ng malumanay. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ako ng kapayapaan. Lumapit si Anton na may dalang 2 tasa ng kape. Iniabot niya ang isa sa akin. Sir, sabi niya, sigurado ba kayong tapos na ang lahat? Tinitigan ko ang tubig sa ilog na kumikinang sa tama ng araw sa hapon. Sa ngayon, sagot ko. Pero para sa bansang ito, ewan ko kung kailan talaga matatapos ang ipinaglalaban nating hustisya. Matagal kaming nakatayo doon, pinagmamasdan ang agos ng tubig na tinatangay ang mga natirang bulaklak pababa. Naging kulay kahel ang langit ng Karangyati at sa kaibuturan ng puso ko. Alam kong kahit tapos na ang kwentong ito, ang sugat at aral mula sa kasong ito ay mananatiling buhay sa bawat hakbang ko bilang isang alagad ng batas. Maaaring huli na dumating ang hustisya, pero hanggat may mga taong may lakas ng loob na hanapin ito, hinding-hindi mawawala ang katotohanan.